Good day mga kaprotik! For today's video, ipapakita ko po ngayon kung paano gamitin ang ating payment reminder na feature. So, as you can see, ito yung ating user interface na pwede tayo mag-edit dyan. But before that, papakita ko lang muna yung meron tayong subscriber na test. So, ito yung test subscriber natin. Deactivated siya. So, inactive, tapos ito yung IP niya. So, okay. Mamaya iti-testing natin kung yung pag nag-connect ako sa wifi nitong subscriber na to, which is nandun lang siya sa garahe namin. Pag nag-connect ako, dapat yung once na nag-connect ako, magre-redirect siya doon sa payment reminder natin. So, okay, let's start. So, ayun, dito sa payment reminder, as you can see, meron tayong public URL. Ito yung URL na kung saan pwede natin i-redirect yung client natin. Yung client natin para ma-load nila yung web page ng payment reminder. So, dito sa pangalawang section, pwede tayong mag-edit ng web page na payment reminder. So, dito yung HTML, ito yung live preview. So, testingin natin. For example, gusto ko maglagay ng logo. Dito sa baba, meron tayong gallery. So, pwede tayo mag-upload dyan ng, sabihin natin, logo ng company natin, logo ng Gcash, or logo ng Paymaya, mga ganun, para i-edit natin dito sa HTML at lumabas siya dito sa live preview natin. Okay, so try natin sa logo. So, dito, meron siyang add image video. Example, ito yung logo na ilalagay ko. Okay, yan, nandiyan na siya. Once na nandiyan na siya, meron ditong copy URL. So, click mo lang yan. Tapos, ipipaste mo siya doon sa SRC ng image mo. For example, ito, replace your logo with logo URL. So, kung familiar kayo sa HTML, ayan, madali nyo siyang ma-edit. And optionally, pwede kayong gumamit ng AI like ChatGPT para i-design yung payment reminder page niyo. So, by default, ito yung design natin, pero pwede niya i-edit kung ano yung preferred yung kulay or logo, kung ano yung mga gusto niyang ilagay dyan. Okay. So, yan. So, sabihin natin, okay na ako dyan. Sige, save ko. Save. Yan. So, once na na-save na yan, pupunta tayo dito sa MikroTik config. Okay, so ito yung router ko. Dito sa MikroTik config, click lang natin itong config under action column as payment reminder. So, may lalabas dyan na PPP profile. Select natin yung PPP profile. Ibig sabihin nito, yung profile ng kung ano yung profile na ginagamit natin pag mag-deactivate tayo ng clients natin. So, for me, ito yung gamit ko, deactivated na profile. Yan yung niya. So, review. Then, apply to router lang. Ayun. Okay na siya. Tapos, okay na yan. I-testing na lang natin. Okay, ngayon, kukunin ko yung cellphone ko. I-testing ko siya kung magre-redirect siya sa cellphone. Ayun, papunta ako sa garahe, guys. Ayan, ito yung garahe namin. So, ayan, ito yung test router kanina na sinasabi ko. So, magko-connect ako dyan. Titignan natin kung magre-redirect yung payment reminder natin. So, okay, ito yung cellphone ko. Okay, so on ko yung wifi. Ayan, ang wifi name yun, yung CCBF Wi-Fi 5G. Yan yung wifi name ng routers. Ayan, success ang ating config. Ayun, hope na nakatulong po itong ating video sa paano gamitin ang ating payment reminder feature. And kung may question or suggestion kayo, you can contact me sa personal Facebook, Rafael Martin Mariano. And salamat muli sa panonood. God bless you all po.